Kamusta po mga katambay? Si Kamanong po sa Tambayang Makabayan. Ito po, meron tayong muling kukumentuhan po sa ating balita sa ating bansa. Ito daw po ay napakatinding, akusa rin po ni dating Secretary Attorney Harry Roque na meron daw pong hudas sa ating bansa, sa Pilipinas mga katambay. Pero bago po natin pakinggan si Attorney Harry Roque, nagpapasalamat pong muli si Kamanong po sa nakakagusto po ng ating maliit na channel sa YouTube at sa TikTok, ang Tambayang Makabayan, komento ni Kamanong. At syempre po, mag-iingat din po tayo mga katambay sa mga biyahe po natin. Ngayon po ay holiday season. At syempre po, tayo po ay mag-uuwian sa ating mga probinsya. Ang iba po ay tawid dagat pa. Ingatan nawa po mga katambay, ingat po. At ito na po, umpisa na po natin mga katambay ang pahayag ni dating Secretary Attorney Harry Roque. Ihambing ko ang pagtataksil ni Judas sa ating Panginoon sa pagtataksil na isang Judas sa ating lipunang Pilipinas ngayon. Magandang Holy Tuesday sa inyong araw, ha? Holy Tuesday sa inyong lahat. At ito po ngayon ay Semana Santa. No? Well, ngayon na po ang huli nating pag-broadcast dahil alam nyo naman, Tuesday, Thursday, Sunday tayo. Thursday, Emody Thursday. At ang susunod na nating broadcast ay Easter Sunday. Pero ngayon po ay Tuesday, Holy Tuesday. Itong araw pong ito, ginugunita natin kung kailan yung mga religious leaders ng mga Hudyo ay nakipagsabuatan ng Herod para nga litisin, no? At ipako sa Kristo ang ating Panginoon. Sa Maundy Thursday, yan po yung napaka-importante because yan po yung last 7 words. At dyan po na nalaman ng ating Panginoon yung pagtataksil ng isa sa kanyang 12 disciples na si Judas. No? At binenta nga ni Judas ang pagkatao ng ating Panginoon. The Great Betrayal. At dahil po dyan, sumunod na ang Good Friday kung saan napako ating Panginoon, ang Black Saturday kung saan nailibing ang ating Panginoon, at siyempre po ang pinaka-importanting araw sa Semana Santa, ang Easter Sunday, ang pinaka-importanting okasyon sa ating pananampalataya mga Kristiyano, yung muling pagkabuhay ng Panginoon, dahil ang talagang paniniwala po natin ay nagkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan sa ating Panginoon kung tayo po itatanggap ni Kristo bilang tagapagligtas. No? Pero hayaan nyo namang ihambing ko ang pagtataksil ni Judas sa ating Panginoon sa pagtataksil na isang Judas sa ating lipunang Pilipinas ngayon. Napakalungkot po na parang yung naging buhay na ating Panginoon ay dinadaanan ng bansang Pilipinas. Meron po talaga nagtaksil na isang disipulo. Well, sa ating lagay po bilang bansa, ang nagtaksil ay isang binigyan ng mandato ng taong bayan. Na napakalaking mandato, bagamat sinasabi ng ilan dyan, meron daw magic na nangyari. Pero ako naman po, dahil ang mampanya rin ako, naniniwala ako na nabigyan itong taong ito ng tiwala ng taong bayan, gaya ng tiwala ng binigay na ating Panginoon kay Judas. Pero maaga pa sa ating kasaysayan, sa ilalim nitong Judas nito, naibenta rin niya ang ating bansang Pilipinas kapalit ng pilak ng ginto. Kapalit ng mga tagong yaman na matagal ang nais na mabawi pero hindi nagagawa. At dahil nga kapalit ng mga pilak ng ginto, naibenta, tinaksil ang ating sambayan ng Pilipino. At ngayon, nakaharap tayo sa banta ng pagkapako sa krus. Dahil tayo po ngayon ay nasa alanganin na. Dahil anytime po, ay po pwede na makaladkad tayo sa gera na wala naman mong kinalaman ng bansa. Hindi ba ho parang... Yan po mga katambay, narinig po natin at napakinggan ang mga pahiwatig ni Attorney Harry Roque. Yung kung sino po ang Judas sa ating bansa, sa Pilipinas, di ba? Yung binigyan ng malaking mandato at hindi na po tayo magbabanggit ng
pangalan, mga katambay. Yun po malinaw na po sa ating lahat. Kung tayo po nag-iisip at may logic, sino po ba ang binigyan po ng napakalaking mandato at kapangyarihan po ng mga Pilipino sa ating bansa? At sino din po ba ang may kakayahang magdesisyon na binigyan ng mandato sa ating bansa? Di ba? Isa lang po. Siya lang po. Di ba? Ang sinasabi ni Harry Roque, ang kanya pong sinasabing palaisipan na nagegets po, naunawaan po ni Kamanong ang mga pinagsasabi po ni Harry Roque, ni Atty. Roque, yung mga kanyang dahu. Dahil nga isang dahilan, yung mga tagong yaman, di umano, nitong nabigyan ng malaking mandato na matagal ng panahon naka-freeze na hindi nila makuha o mapakinabangan. Kaya po alam naman natin, mga kababayan, kung nasaan nakatago, di umano. At ito po ay maraming nagsasabing mga matatalino at expert nating mga kababayan na talagang itong binigyan ng mandato, itong pamilya na ito, ay talagang sinasabi nila di umano na maraming tagong yaman sa iba-ibang bansa. Lalo na yung sinasabing bansa na nasa Western, yung mga nasa Amerika, at marami pang bansang mayayaman na meron daw tagong yaman ang pamilyang ito. Na ngayon ay tinatrabaho na po, di umano, ng nabigyan ng mandato para mapakinabangan na nila di umano ang sinasabi ni Harry Roque. At yung po ang nangyayari pong deal, ang sinasabi po ng Atty. Roque, na yung paghuhudas dahil doon sa ginto, sa kayamanan, dahil ibinasi pa ni Atty. Roque ang binigyan ng mandato ng mga Pilipino, ay binasi pa po kay Judas, dahil mismong si Judas binigyan din ng malaking responsibilidad ng Panginoong Hesukristo, dahil siya po rin ang may hawak ng yaman o mga sinasabing ginto na pinagkatiwala ng Panginoong Hesukristo kay Judas. Siya po ang umahawak ng pondo noong mga panahon na yon, di po ba? Ang Judas. Kaya hinambing po ni Atty. Roque na itong binigyan natin ng pinakamalaking mandato ay inahambing niya kay Judas dahil sa kayamanan na hinahabol di umano at maibalik po sa kanilang pamilya ang napakatagal na panahon na hindi nila nahawakan. At yan po ang sinasabi ni Atty. Harry Roque na wag naman sana na ang sinusunod na ng binigyan natin ng mandato na napakalaki ang masunod na yung ibang lahi na napakalaki po ng interest sa South China Sea o West Philippine Sea. Di po ba? Na talagang wag naman sanang mahantong sa gyera dahil dito sa sinasabi ni Atty. Harry Roque na Judas, yung naguhudas sa ating bansa, sa Pilipinas, di ba? Dahil sa ginto, dahil sa kanilang mga nakatago, di umanong yaman na hindi nila makuha at talagang ginagawa ng paraan kahit ang bansang Pilipinas di umano ay mapahamak para lang makuha ni Judas ang ginto at pilak na hindi kasya sa supot. Dahil nung panahon ni Judas, supot lang. Pero ngayon, hindi kakasya sa supot ang sinasabi ni Harry Roque. Dahil napakaraming kayamanan na nakatago sa mga bansa na sinasabing sumusuporta ngayon, di umano, dito sa binigyan ng napakalaking mandato ng mga Pilipino. Nakakalungkot lang po mga katambay dahil kung totoo po ang sinasabi ng Atty. Harry Roque, ipagkakait mo, iuhudas mo ang iyong bansa dahil lang sa kayamanan. Di mo ba? Na hindi mo muna bigyan ng kapayapaan ang iyong bansa sa kahirapan, di ba? Talagang yung sarili mong interes ang inuna mo kaysa yung mga kababayan na nagbigay sa iyo ng malaking mandato na inaasahan ng mga Pilipino na ikaw magbabangon sa kanila, sa amin, sa ating lahat, na ibabangon tayo sa kahirapan at bibigyan tayo ng mga proyektong trabaho na mapapakinabangan natin at ibubuhay natin sa ating mga pamilya, di ba? Wala pa pong nangyayari mga katambay. Puro pangako pa lang. Puro magtitiis at maghihintay pa ang mga Pilipino, lalong-lalo na sa presyo ng bilihin.
Pero wala pong nangyayari dahil yung sinasabi ni Harry Roque na Judas, walang problema sa pera dahil napakarami palang ginto. Yun ang sabi ni Harry Roque. Sobra-sobra ginto. Kaya hindi mamumblema sa presyo sa Pilipinas, sa ating bansa. Kahit magmahalan pa siya dyan at maraming ginto na pwedeng gastusin itong mga pamilyang ito na sinasabi ni Harry Roque na naghudas sa ating bansa. Nakakalungkot po, di po ba? Na, ay nako, Judas, you know? Kayo po mga katambay, ano po ang inyo pong komento dito po sa komento ni Attorney Harry Roque? Totoo po ba ang haka-haka o palagay ni Attorney Roque na naguhudas na sa ating bansa ang binigyan natin ng malaking mandato na siya ang magpapatakbo ng ating bansa, di ba? I-comment nyo lang po. May sarili po tayo, may sarili po tayong komento mga katambay at ito po yung malaya sa ngayon, malaya pa sa ating bansa at hindi pa tayo nasasakop ng mga dayuhan na huwag naman sana magkagiyera, di ba? Yan lang po mga katambay, ang komento ni Kamanong sa tinuran ni Attorney Harry Roque sa Judas na naguhudas sa ating bansa. Muli po si Kamanong po, nag-iwan pong protektahan natin ang ating bansa. Never, never sa giyera. Puro sa pakipag-usap, salita. Talk, talk, talk. Muli po, nagpapaalam po, ingatan nawa po. Sa muli po, paalam, bye-bye.